Start na naman po ng week, magandang simula ng, alam niyo yon, malakas na connection sa Diyos. Kasi minsan mararamdaman natin yan pagka gitna na ng linggo, medyo nanglulupay-pay na tayo. Pagdating Biyernes, lobat na. Pero minsan po ba kahit Lunes, na-feel niyo ba na parang minsan, alam niyo, ang layo-layo ng pakiramdam natin sa Diyos. Yung kahit anong dasal natin, pag-aayuno, pagpunta sa simbahan, parang feeling lang naman. No? Feeling natin parang dinededma tayo ni Lord. Alam niyo yung pakiramdam na yun, may mga dasal tayong hindi nasasagot or ang tagal na, hindi nga nasagot, mas lumala pa, nag-stage 3 pa yung cancer. Alam niyo yung parang pakiramdam lang naman natin, parang Lord, nakikinig ka ba talaga? Nandiyan ka ba talaga? Hinahanap mo ba talaga ako kung ako'y naliligaw? Alam niyo po yung parable of the lost sheep, maganda po ito yung nawawalang tupa. No? Kinuwento to ni Jesus mismo, yung kanyang parable, ang kwento niya, meron daw 100 tupa, pero nung chinek nung shepherd, nung pastol, nawawala yung isa. Sabi niya, anong gagawin niyo? Di ba, iiwanan niyo yung 99 dun sa pastulan at hahanapin nyo yung nag-iisang nawawala hanggat hindi nyo nakikita. Nalala ko yung kwento ng isang tupa, ang pangalan niya Chris. Nawala siya, Brad, Ted at Maricel for 7 years. Okay, nawala siya, nasa gubat siya. Interestingly, natagpuan siya buhay pa for 7 years. Wala nag-aalaga. I don't know kung ma-post ni Seth yung picture. Yan po si Chris. Sobrang kapal na po ng kanyang balahibo, yung wool na tinatawag. Alam niyo kung gaano bigat nung kanyang balahibo? 90 pounds. Parang may isang kabang bigas siya na nakasuklob sa kanya. So for many years. Alam niyo pong ginawa ng mga tao sa kanya? Binalahibuhan siya. Yung nakuhang 90 pounds na balahibo na i-convert into 30 na sweater. Ganun kakapal yung nakaakibat sa kanya. Pag tinignan nyo, yung tupa hindi uuwi sa kanyang pastulan eh. Talagang kailangan hanapin siya para makita. Ganun po yung picture. Yung isang tupa na nawala, isa sa alang-alang ng Diyos yung 99 na nahanap na at hanapin niya yung nag-iisa. Bakit? Dahil mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Kaya kung parang feeling mo minsan wala tayong halaga, parang feeling mo minsan makasalanan ako, hindi na ako worth pakinggan pa ng Diyos. Pero ang totoo, He is relentlessly pursuing us. Walang habas ang kanyang paghahanap sa atin. Kahit gaano tayo kalayo, handa siyang sunduin ka, buhating pabalik sa kanya. So kung pakiramdam mo lang naman, naliligaw ka na, alalahanin mo, hinahanap ka ng Diyos. Willing siyang patawarin ka. Sabi niya sa Bible, He doesn't keep records of wrong. At hindi raw siya titigil hanggat hindi kanya nababalik. Alam niyo po kung bakit? Dahil sabi sa Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Dumating daw po ang anak ng Diyos, si Jesucristo, the Son of Man, para po hanapin at iligtas ang mga nawawala, mga taong ligaw. Kaya kung pakiramdam mo parang layo na ni Lord sa akin, hindi po siya malayo. Minsan tayo lang talaga yung lumalayo. At gusto lang po niya, maramdaman mo na mahal ka niya, magtiwala ka and have faith na yung mga katuruan niya ay maganda at sundin lang natin upang tayo ay ma-reward niya ng kanyang presensya. So tayo po yung magdadasal dahil maganda to Lunes, simula ng linggo, para maramdaman natin yung presensya niya sa mga taong tumalikod na sa kanya, sa mga taong pinagdudahan na ang kabutihan niya. God remains faithful and He remains loving. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat po dahil ang kwento ng parable na to ay Lord, mahal mo. Nagpapakita ng ultimate love mo sa amin. Bumaba ka nga mula sa langit dito sa lupa upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Ano pa ba kulang para patunayan mo ang pagmamahal mo sa amin? Kaya Lord, sa mga tao ngayon na naliligaw na ng landas, sa mga taong mas pinili na lang ang immoral at mga illegal na pamamaraan at pamantayan ng mundo na to, Lord, ibalik mo sila, Lord, sa tuwid na landas, pabalik sa iyo. Kaya yun balik, Lord, pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.